Ito pa ang tanong. Attorney Dino De Leon. Ito po tanong ni Attorney Dino De Leon. Well, si BP Sara again will have to explain. Ang tandaan po natin, ang constitutional provision on accountability is mag-explain ka. Ang tanong ko po is bakit allergic si BP Sara Duterte na matanong at bakit ba allergic si BP Sara Duterte na sumagot sa mga tanong? Kapag nagtatanong siya, nagagalit siya. Tinatanong siya sa hearings, even in her budget, nagagalit siya. Magtotro siya ng fit, nagtatantrums doon na parang spoiled brat. Ganun po ba? Ang tanong ko naman sa inyo, sino ka naman? Attorney Dino De Leon. Ngayon lang kita narinig, sino ka naman? Para questionin mo si BP Sara. Ibig mo sabihin, lahat na nagtatanong, parehong-pareho ng utak to ni ano. Attorney ka lang. Yan lang pagkakaiba nyo ng Lovely. Lovely, kung ano man ang apelyido nun. Attorney ka lang. At kamukha mo si Harry Roque. Kasi lembot mo rin si Harry Roque. Ang tanong ko naman sa'yo, una, sino ka naman? Para questionin mo kung dapat sumagot. Automatic. Gusto mo pasagutin? Di ko po siya kilala. Nagtataka lang ako rito sa media natin eh. Kahit sino na lang eh. Basta umatake kay BP Sara, kahit sino po, ilalabas. Siguro may papel to sa buhay. Baka kilala nyo to. Hindi ko po siya kilala eh. Sino ka naman? Para i-picture ka ng media. Na parang importante ka. Lakas ng loob. Dapat daw sumagot sa BP Sara. Karapatan po ni BP Sara kung sasagot siya o hindi. Alam mo ba yon? Huwag kayong mag-alala. Paratingin nyo ron. Dinimanda nyo na nga eh. Gusto nyo pa sumagot? Spoiled kayo masyado. Kasama ba yan sa mga nagdemanda? Yan Dino De Leon yan? Nagdemanda ka na nga eh. Di ba dapat kayong matuwa pag hindi sumasagot yung kalaban nyo? Kasi ibig sabihin eh, hindi sumasagot, di okay na kami. Kaya nyo gustong sumagot dahil gusto nyong malaman kung ano yung pwede nyong paghandaan. Bahala kayo sa buhay nyo. Kanya-kanya po yan. Huwag nyong turuan si BP Sara ng gagawin niya. Sumagot naman si BP Sara. Ayaw nyo naman tanggapin yung sagot. Ang sagot nga ni BP Sara, wala kami sasagutin dahil wala naman kayong ebidensya. Yun na nga yung sagot eh. Ano sasagutin namin? Wala naman kayong ebidensya. Wala, ang sabi nila BP Sara, panay kayo kwento. Panay konklusyon. Ano yung binibintang nyo? Nagnakaw. Magkano ninakaw ni BP Sara? Asan yung ninakaw? Saan din nila? Saan binili? Paano nyo nasabi? Okay. Sabi ni Claire Castro, iginiit na wala pang oil crisis. Yan. Hindi pa ito crisis. Huwag magpanik. Alam nyo, di ko maintindihan. May nakita po ba kayo sa media natin na nagpa-panic buying? Tanong ko lang po, meron po ba kayong nakita kahit saang supermarket o grocery at supermarket na nagpa-panic buying? Wala naman po nagpa-panic. Wala po kaming pang-panic buying. Huwag kayong mag-alala. Gusto nyo bang palabasin na kaya nagkakaubusan? Kaya nagmamahal dahil nagkakaubusan? Wala pong pang-panic buying ang mga Pilipino. Huwag kayong mag-alala. Sino po ba nagpapanik?
Meron bang tumatakbo na nakita kayo na nagsisigaw, ah! May krisis, may krisis. Meron na ba kayo? Galit po ang mga tao. I-address nyo yung galit ng mga tao, hindi yung mga kung ano pinagsabi nyo. Hindi pa ito krisis. Huwag magpanik. Palagay na natin hindi krisis. Wala naman kayong gina. Sabi po ni Gatchalian, krisis na ito. Sige, magsabong kayo. Sabi ni Auntie Claire, hindi pa ito krisis. Sabi naman ni Gatchalian, krisis na ito. Sige, tignan natin ang mga katwiran nila. Bakit nasabi ni Auntie Claire na hindi pa ito krisis? Sa ngayon, hindi pa po kasi nakikita ni Pangulong Marcos ang ganyang sitwasyon. Palakpakan natin. Ang batayan pala ni Auntie Claire, hindi pa raw to krisis kasi hindi pa nakikita ni BBM na krisis na to. Ang ganyang sitwasyon dahil patuloy naman po tayong umaangkat at nakakakuha pa po ng supply ng produktong petrolyo. Hindi mo isinasalang-alang yung presyo. Kaya naniniwala yung mga tao na krisis na to kasi sobrang taas ng presyo. Auntie Claire, may libre ka bang gasolina? Huwag kayong mag-alala, hindi pa rin naman kami magpapanik eh. Ano kaya yun? Ano kaya yung sinasabi na huwag kayong magpanik? Sino po ba nagpapanik? May nakikita po ba kayo na biglang tumatakbo? Uy, may gera na. Wala po kalmado kami lahat. Di po kami nagpapanik, galit kami. Kasi wala kami nakikitang aksyon nyo eh. May aksyon kayong ginagawa pero kaya pala hindi pa krisis dahil hindi pa nakikita ni BBM. Si BBM pala magpapasya kung krisis na o hindi. Pero ang gustong iparating kasi ng Pangulo sa ating kababayan ay hindi kailangan magpanik. Noong araw po kasi, dahil may mga pera pa mga Pilipino, pag nakakarinig ng ganyan, nagpa-panic buying. O sa ibang bansa, nagpa-panic buying sila. So yung nagkakaroon para po maunawaan po ng iba na nakanganga, ano ba pinagsasabi nilang bakit ayaw magpanik? Dati po kasi may mga pera pa po ang tao. Pag nakarinig ng mga gera-gera o kung ano man sakuna, pupunta ng mga grocery, bibili ng napakarami na hindi naman niya kailangan. Na pang-6 na buwan na supply. So ang tendency po, pag bumili kayo ng mga pang-6 na buwan na supply lahat, magkakaroon ng pansamantalang shortage. Pag nagkaroon po ng pansamantalang shortage, tataas po ang bilihin. Wala po tayong nakikitang panic buying ngayon. Kaya hindi po dapat ganyan yung inaatupag nyo. Kulang na lang, ipagbawal nila lahat. Bawal na magpanik. Bawal na. Anong gagawin natin bukod sa ayuda? Ano pa po ang naiisip nyong paraan bukod po sa ayuda? Ayuda lang kasi ang alam ninyo eh. Ano naman ang sabi ni Gatchalian? Bakit po may crisis? Ako masasabi ko oil crisis ito. Dahil ang tagal na eh. Ito ay pang 22nd day na ito. Itong problema na ito ay multifaceted. Dahil humahaba, kumakalat yung problema. Bahala na po kayo. Ako po, wala po akong pakialam. Ano man ang tawag nyo riyan. Ang importante po, gampang kayo ng trabaho. Hindi po ubra yung ayuda. Paano pag nagtagal pa? May pang-ayuda pa kayo? Huwag kang mag-alala ba dong? Ito na yung pagkakataon namin para magbenta. Kung ikukumpara po sa pandemic, wala pa po to sa kalingkingan ng pandemic.
Alam niyo po kung bakit yung mga tao nagagalit nung pandemic? Grabe po nun. Talagang sangkatutak ka namamatay. Pero bakit parang kalmado pa mga tao noon kaysa ngayon? Bakit wala nagagalit ka ano? Si Kiko Pangilinan lang nagagalit nun, tsaka si Risa Ontiveros. Galit sila dahil may ginagawa si Tatay Digong. Galit sila kasi sumisikat lalo si Tatay Digong.